Hello, hello, hello. Welcome to my channel. Share your story, Ronnie Harobel. Anyway, dito po tayo sa ating pag-usapan. Ay napakalaga po ito na isa pong missionary at pastor dinakip, no? Para missionary at pastor dinakip ng DSWD. Wow. Ano kayang nangyari dito? We will listen tonight uh, sa isang missionary. Actually, he is an American, pero magaling po siya magaling po siya magsalita ng Tagalog. Magaling pa nga sa akin eh. Anyway, simply natural as a missionary at as a pastor, I'm really concerned for him. Kasi alam nyo, I'm also a pastor and a missionary. So that's why na talagang talaga no. This is very serious case po. Dahil simply baka mangyari din to sa atin na hindi po natin inasahan. Dahil po sa kanya po hindi po niya inasahan na mangyari po talaga sa kanya ito. Kaya dapat po may alam po tayo pagdating po sa law na hindi basta-basta lang na yung talagang gumagawa ka no na akala mo is mabuti siya pero ito pala ay meron pang kinanatnan siyang hindi maganda. Pero ito naman po ay I'm not biased for this. Pero I think this is unfavor po sa isang missionary at pastor na dinakip po ng DSWD kasi po sa reports lamang at hindi po siya binigyan ng pagkataon na magpaliwanag basta-basta lang po siya ay pinuntahan po sa kanilang church at siya ay dinakip na may kasama pong mga armadong mga tao at sabi po niya is almost 100 po no. Wow, grabe. 100 po na talagang armado po ang muli sa kanya. Walang iba po, simpre makapulisan yan. Papakinggan po natin. Okay, para po ay ating po siya pakinggan. And I'm so sorry, it's very sorry po talaga nangyari sa kanya. At ayaw ko pong mangyari na ganito no, sa kanyang buhay. Kasi isa rin po akong katulad niya na talagang mahirap po talaga no sa maganitong kaso. But we will listen to him. Pakinggan po natin siya na para po ito po para sa mga religious group din. Marami na pong nangyari ito kaya ingat po tayo lalo na po pag lumaki ang ating ministry. Anyway, here we go at ating pong pakinggan po siya. At ating po para maunawaan po bakit po siya hinuli. Okay? So, let's hear him. But bago yan ay ating pong taas muna ako. Pero bago yan, no? Bago natin siya papasalitain, ay let's check po, no? I-check po natin yung sabi pong child abuse law. Kasi wala naman mangyari na tawag nito yung mga prostitute o ano man mapakinggan natin mamaya sa kanya. So we will check this our law no in sa Republic of Act no number 7016 sa ating Pilipinas no in the Philippines. The primary law addressing child abuse is Republic Act number 7016, also known as the Special Protection of Child Against Child Abuse or Exploitation and Discrimination Act. This law aims to protect children from various forms of abuse, exploitation, and discrimination. It defines child abuse broadly encompasses physical and psychological injury, cruelty, neglect, and sexual abuse, and outlines penalties for violations. Kaya po sa ating mga magulang, no, hindi na po tayo basta-basta talagang hindi po noon na talagang nilagay po sa
sako. Pinaluluhod po sa asin o kaya ay munggo. Sino ba nakaranas sa ating mga 80s, 90s? Kasi noong 80s, 90s, ito talaga pong nangyari. At talagang binibitay ka pag bakulit. Ganun talaga eh. Kaya ay ating po ngayon tingnan. Kasi dapat may alam po tayo. No? Kailangan po natin maintindihan. Lalo po sa mga church, sa mga pastors and missionaries. Kahit po anong klaseng religious group po ay talagang napakadelikado po. Talagang pag sumbong lang ay ito lang naman kasing problema kasi sa sa DSWD ay dapat po sana pakinggan muna. No, pakinggan muna yung side na parang I don't know kung ano po talagang masasabi ko. I'm not saying I'm favor to the missionary and the pastor na dinakip nila. But dapat po maging dapat wag maging bias eh. Tingnan muna po yung issue. I mean, yung nagsumbong. Tingnan po nila yung facilities, tingnan po nila yung yung talaga, no? Dapat sana mayroong yung yung hindi ko kasi alam kung anong nangyari pa dito. Pero according to the missionary at sa isang pastor na ito na Amerikano ay bigla po siyang talagang hindi ko alam kung ano po talaga to, warrant of arrest. So okay, pakinggan pa natin ang nakakawang missionary at pastor na Amerikano. Talaga kanya pong ginawa ng lahat, binigyan niya po ng gatas, lahat po kailangan, pag-aalaga, at hindi naman po talaga may iwasan na may talagang may mga kabataan na makukulit. Pero itong hangarin ng isang missionary at pastor po na Amerikano ay talagang nakita ko maganda po talagang kanyang ginagawa. Kasi because I am also a pastor. Although mas pa nga sa kanya yung ginagawa niya kay sa akin talagang yung mga street childrens ay tapos yung mga mahirap na mga tao ay doon po wala na pong magagawa ay pinapatira po sa kanilang church at inalagaan talaga. Talagang may mga tao po talaga sila, no, mga facilities na paganda. Wow, grabe. Sorry. Papakan pa natin. Again, palapakan pa natin. So, wag na po natin patagalin kasi 6 minutes po kanyang papaliwanag. Kawa, okay? Let's, siya na lang po sabi ng kanyang pangalan. Go. Ako po ay si Missionary Pastor Jeremy Ferguson. Today is in the afternoon at nais ko pong ibahagi yung side namin about sa mga allegations na i-public natin ng DSWD about sa aming orphanage or children's home shelter. Noong August 10 ay pumasyaw sila sa noong August 12 pumasyaw sila sa amin and meron silang monitoring visit. On August 13th, the next day, dumating sila na napakamaraming mga social workers na may kasama maraming polis, siguro 100 na armado pa. And pinusog yung aming facilities doon sa church sapagkat ang aming orphanage ay nasa katabi ng church mismo. At kinuha nila lahat ng mga bata at explain sa amin na yung purpose is maraming nakalisted ng reklamo. Yung number 1 is physical abuse and hanggat sa ibang mga reklamo kagaya sa may padlock sa bakod, may combat wire sa taas. So maraming reklamo nila. At ang mga reklamo nila ba sa physical abuse na sinasabi nila is yung mga bata ay pinapalo, tinatali, pinapapalupod at never ako ginawa or gagawa ng ganun sa mga bata. At sa aming buong staff ay never ko sila tinuruan naggagawa ng ganun action sa discipline. Maraming bata doon na napakapasaway at ang disiplina namin sa kanila is kausapin sila, dahil sila minsan pagalitan pag talagang pasaway sila. And mayroon din kaming time out, mayroon kaming isolation room, sineseparate sila pag hindi namin sila nakokontrol. Pero wala yung mga sinasabi nila na ginagawa namin ay hindi namin ginagawa yun, never ako gagawa yun.
and never ko tinuturo yung aming staff na may kasamang licensed social workers pa na gawin ng ganyan ng bagay. At ang aming licensed social workers, sila yun naman in control sa discipline sa mga bata. Meron kaming house parents, and sa kasalukuyan, meron kaming 12 house parents and 2 licensed social workers. So kapag yung mga house parents ay may problema sa mga bata na inalagaan nila at hindi nila kayang i-handle, tatawagin nila yung social worker para i-handle yung disiplina. And yung social worker nagka-counsel sa kanila at sila yung bahala. Pero wala na kaming tinuturo sa kanila na isaktan yung mga bata bilang disiplina. And sinabi din nila, narinig ko yung sabi ni director ng DSWD na yung mga bata, mayroon sinabi na yung mga hindi kumakain, araw-araw ay nagsasayang kami ng higit ng 50 kilos ng bigas. Taba-taba ang mga bata doon. Busog na busog sila. Mayroon silang complete food sa lahat sila ang mga babies. Mayroon silang lahat ng gatas na sinasabi ng doctor na kailangan, kung ito ay Nestogen 1, Nestogen 2, binibigyan sila lahat na yan. Walang kulang sa pagkain. Lahat sila ay nag-aaral sa school. May sariling school kami, may sariling teachers. At pag may mga sakit, lahat sila sine-check up. Mayroon kami mga pinapa-opera. Mayroon kami today mismo is ang aming first college graduate actually. Sa DAFZU Baccalaureate, graduate siya sa social work. Today, ang aming first college graduate. May ibang college student pa. So, yung buong buhay niya, ang inasikaso sa bawat aspekto, kasamang spiritual, and everything. Nabanggit din ni Sir Director na may mga bata na may approved PCAR na ibig sabihin pwede na silang umuwi. Yung PCAR is Parental Capability Assessment Report. Pag na-approve yun, pag positive yun, ang bata ay pwedeng umuwi doon sa tao nakalagay sa PCAR. Mayroon kami mga bata na may positive PCAR na hindi pa pwedeng umuwi kasi hindi pa pumayag ang judge. Ang mga bata yan may mga court hearings pa at hanggat na pumayag ang judge, hindi namin sila pwedeng iuwi. Kaya, bagamat may positive PCAR, nandun pa sila. Hindi namin sinasabi na bawal umuwi. Sa 8 years ng aming orphanage, higit ng 300 children na ay aming tinulungan. 150 plus ay nakauwi na. Pag may positive PCAR, inuuwi sila agad na may discharge conference kasama ng social worker sa mga LGU social welfare. Higit ng 150 ang nag-uwi na. Walang kinukulong doon. And nakakalungkot lamang po ito mga accusations para sa akin personally also because bilang misyonaryo, ito ay isang naging malaking part ng aking mission work sa Philippines. Naawa kami sa mga bata sa kalsada, sa squatter, at nagbigay kami ng malaking effort. And sinukli nila sa amin is parang mga criminal. Pero binigay namin ang aming pinaka-best care. Meron din kaming mga video ng mga bata na nawawala nang kinuha sila ng DSWD. Ayaw nila umalis. Sila ay nagbabato sa mga DSWD social workers, nagsisigaw at yung iba nagmumura pa kasi ayaw nila sumama, ayaw nila umalis doon sa orphanage. Kasi parang family nila na yan. And talagang alam nila na ginagawa na mabuti sa kanila and wala nang aabuso sa kanila. Yan naman po ang isang pahayag. Salamat po. Well, yan po, narinig natin yung kanyang sinabi, no? Nakakalungkot. Well, in a way, wala po ako may nakita sa kanyang, sa akin, yung narinig ko po sa kanya. Wala po ako may nakitang paglabag patungkol po sa ating Republic Act number 7016. See? Kung bakit po siya hinuli ng DSWD na may kasama pong mga armadong tao. Siyempre, alam naman po natin mga kapulisan yan. So, alam naman po natin pagdating po sa child abuse, ito po yun eh. Nakita natin, di ba, sabi kong kanina, ano po siya, sabi po ito yung Exploitation and Discrimination Act. Yun pong law.
Ang aims po to protect children from various form of abuse, exploitation, di ba? And discrimination. Yun pong sinasabi niyan. So meaning, na-define po yan patungkol po sa child abuse broadly. Diba? So, there are so many kinds of abusing child. Pero narinig po natin sa isang pastor at missionary na matagala po talagang narinig po natin, ako'y napapahanga po talaga sa kanya, yung kanyang ministry po na talagang inalagaan niya, ibinigay niya pang lahat ng pangangailangan po ng mga bata. Parang yung kanyang pag-serve ay parang naging walang silbi po sa mga tao. Alam nyo kasi, I'm sorry to tell you, sa tagal ko na rin po sa ministry in my almost 25 years din po sa pagdating po sa ministry. Alam nyo kasi ang culture ng Filipino. I hope wag niyo po kung ibig sabihin na ito po yung nakita ko in my experience po. Kasi ang culture ng Filipino ay gusto lang po kasi ng Filipino yung may makukuha lang. Yung makukuha, 'di ba? Yung gusto nila may makukuha. Sa pag wala na, yun na po. O kaya pag galit sila, sisiraan ka. Yung inggit ba, 'di ba? Kahit po sa negosyo nakita yung negosyo, yung may negosyo diyan na pag nakita nila yung negosyo ay talagang gumanda, ay gagayahin din po. Ganyan pong style ng Filipino. 'Di ba? Ganyan yung style ng Filipino. 'Yun pong naging problema po sa mga sitwasyon. Nakakaawa po itong Amerikano. Ito pong talagang nag-serve po para po sa mga taong hindi lang po ito hindi lang po ito para pang sariling church kundi kung paano po sila talaga makatulong. And I do believe in these practices also ni sabi po ni James or sa book of James, no? A religious people practices about like this, no? Yung mga kabataan na wala pong mamagulang at tumutulong po sa mga mahirap. Yun po talaga So nakakalungkot lang kasi sa mga ganitong kaso. Ako, kung bibigyan akong pagkataon, gagawin ko rin po ito. Kaya na po siyempre hindi ko pa kaya pero I'll try all my best. No? Meron din po kaming children's ministry na napakaraming kabataan, almost 100 children. So mahirap din po talagang every week na lima po ako sa gagastusin dyan. Kaya ako'y naintindihan ko po ang sitwasyon po ng ng pastor at itong missionary. Although sa kanya kasi pinapatira, dito kasi sa amin hindi po ako, siyempre wala naman pa kami facilities, wala pa kaming pastoral talagang house na malaki at na ito po talaga kami nagre-rent din po ng mga churches para po yung mga houses para po kami makapagtipon. Hindi po kami mayaman pero siyempre sa kanya po ay talagang kayang-kaya nila. Nakakalungkot lang because this great opportunity sana ay nagiging masama pa po sa iba. Nakakalungkot lang po ito sa mga ganitong klase. Kaya po ako, para sa akin, may own views para sa kanya ay wala po ako may nakitang mali. So ibinigay niya pong lahat, kahit po sa pagtulog, lahat po ng pangailangan. Wow, grabe, no? Yes, totoo talaga. I really salute this missionary and a pastor, isang Amerikano. Sana po maging patas naman po sana tayo sa ating gobyerno. Kahit po sa mga grabing, grabe ang corruption. Actually, malaki na pong may tulong ng mga church or religious group. Pagdating po sa mga ganito, mabawasan po ang mga sakit ulo sa ating kapaligiran. Aba? Totoo naman talaga yun So, talaga. Kaya po, maraming magbabagong buhay dahil po salita ng Diyos. Kaya ito po ay I'm gonna share about this series story about sa buhay po ng isang pastor, sa missionary po, na ibinigay niya lang po ang lahat. Ginawa niya po, sinakripisyo niya po ang kanyang saan po, taga saan siya. Ngunit ay pumunta siya dito sa Pilipinas just to serve lang po at bakit ka naman ganito ang ating mga sitwasyon sa pagdating po sa dapat sana titingnan, hindi yung basta-basta lang. Hindi naman po natin alam kung baka mayroon pong nakakadikit doon, no, sa
dyan, no? Sa DSWD o baka pamilya. Wala po tayong alam. Pero para sa akin, wala pong masama ginawa po ang isang Amerikanong missionary at pastor po ng kanilang church. At, ay, nako. So anyway, ito po si Pastor Ronnie Harbel or Share Your Story Ronnie Harbel. Sana po mayroon po tayong nakuhang aral. Lalo na po sa akin, ako may nakuha talagang aral na mag-iingat din po talaga. No? At alamin po natin ang lahat po ng law. Kung wala po tayong alam, magtanong-tanong po tayo sa mga nakakalam, lalo po na po sa mga kilala nating abogado. O mag-research po tayo. Okay? Again, maraming salamat po sa oras na inyong pakinig na binigay niyo po sa akin. Maraming salamat po sa support. And again, see you po sa next nating video. Ating pag-uusapan. May the Lord bless you all in the name of Jesus Christ. This is Share Your Story, Ronnie Arabel. Please subscribe and click like and comment. Whatever you wanted to, I'm gonna respect what you are doing for ano pong inyong i-comment. Maraming salamat po sa patuloy na suporta sa aking channel. Bye-bye and see you. God bless everyone. See you the next time.